Ayan guys, gagawa tayo ngayon ng soil mix. Kailangan kong magawa ngayon ng soil mix para bukas ng gabi tuyo na siya. And yung iba ko pang hindi na re-repat na mga succulents, mailagay ko na sa paso. Ito yung mga ginagamit ko. Pamis, parang munggo size ko. Tapos ito, ang vermicast ko. Ito naman binibili dito sa palengke sa amin. Parang agricultural churba. And then maglalagay rin ako ng, sanay talaga ako naglalagay ng lava rock. Lead lava rock siya. Ang size niya is small. Ayan. Maglalagay din ako. Ito lalagyan ko rin ng carbonized rice hull. Yan, sanay din ako naglalagay nito para sa mga pest. Although naglalagay ako ng diatomaceous earth. Tapos ito yung binili kong bulok na ipa. Ayan. Nag-decide ako na maglagay na ng bulok na ipa. Doon ako sanay, yung iba fresh. Ang nag-inspire sa akin na maggamit na ng ipa is si Merchant's Garden. Sabi ko, possible pala yun na sa succulents is mas marami ang ipa. Although ang gamit niya is fresh rice hull, ako naman ang gagamitin ko, dito ako sanay sa bulok na ipa. Ewan ko lang kung okay to kasi parang ewan ko basa-basa pa eh. Ito yung kailangan kong tuyuin. Hindi kasi ako nag-ano ng pating mix sa succulents ng kahit konting moist kasi na-experience ko na nung naglagay, nung medyo may konting moist. Tapos nung i-ano ko, nag-rot. So talagang hindi ko alam kung yun yung cause eh. Kaya yun, mini-make sure ko na tuyong-tuyo talaga. Ayun, simulan na natin ang, hindi ako wala akong measurement. Sanay lang ako talagang dun sa mga houseplants ko ha. I mean, dun sa mga aglaonema ko, mga philodendron. Sanay akong tansya lang talaga. Ayun, ngayon, eto, pagsasama-samahin ko, parang lahat ng mga mix na ginagamit ko sa iba't ibang, kasi kada variety ng plant, may sarili-sarili akong ginagamit eh. Like dito sa mga photos ko, may sarili akong gamit dyan. I mean, meron akong ibang gamit na soil mix dun sa mga aglaonema ko, may iba rin akong gamit na soil mix, and then sa mga monstera, mga syndapsus, yun, mga iba-iba sila eh. Ayan, start na tayo. Ayan, tatansyahin ko lang itong ipa. Ayan guys, may nabili rin akong cow manure. Ito yung cow manure. Try lang natin. First time kong gagamit ng bili sa Shopee. Ciao. Ayan. Ang labo, sorry. Lagyan lang natin konti. Ayan. Ayan. Halo. Ayun, tinatensya ko lang naman kung gritty na siya. Ayan. Hindi ko alam kung may kasama tong lupa eh. Kasi yung nabibili ko pure talaga eh. Ayan, dagdagan pa natin ng Carabao manure. First time kong gumamit nito. Carabao, ay cow manure pala, sorry. Maggamit na to. Ewan ko kung legit to Ayan guys, grabe yung pawis ko. Nagbuo-buo yung mga cream ko.
Pag-usapan natin ngayon is yung mga gamit ko na potting mix. Normally, ang gamit kong potting mix sa succulent is 70% pumice, 30% na vermicast. Ang problema is hindi ko talaga matansya kung basa na siya. Tuyo na, basa na, kailangan ba ng dilig? Compare dun sa pure na rice hull na unang tingin ko pa lang, alam ko na basa pa yung ilalim. Kahit 'di ba normally naman yung topsoil is laging nauunang matuyo. Kasi siguro 4 years na akong nag-aalaga ng mga aglaonema. So tansyado ko talaga yung rice hull. Ang aglaonema ko is pure rice hull ang gamit ko sa kanya eh. Lalagyan ko lang ng pumice sample. Yan. Rice hull and pumice lang. Ito. Sample natin to. Pure rice hull yan yung gamit ko dito. Ayan. Tsaka lalagyan ko lang ng pumice. So, eto, yan. Tansyado ko na siya pag, alam ko kung kailan siya tuyo. Alam ko kung kailan siya kailangan ng dilig ko. Tapos, dito naman sa mga monstera ko, ayan. Sa mga monstera ko, ang gamit ko naman sa kanya is, coco chips. Ayan siya. Coco chips siya ang and coco chips lang at saka coco peat. Yan dalawa lang talaga. Pag dito sa Monstera, galing to sa Thailand. Parang yun yung gamit nila eh. Sa Indonesia, parang ang gamit nila is rice hull sa Indonesia. Ayan. Mga purong, ayan pa nga yung iba oh. Purong siya, rice hull. Ayun. Bukas pala may mga dapulak. Alam nyo ba yung dapulak? Parang mealybag. Ang ginagawa ko lang sa aglaw ko is, inaano ko siya, ayan o, nakita. Inaano ko siya, nirarab ko lang siya ng alcohol. Isa-isa yun ganun ako katsaga. Sinecheck ko talaga siya isa-isa. Ayun lang ang mga potting mix ko. Ito yung mga anik-anik ko. Tapos ito yung gamit kong fertilizer sa aglaonema ko. Nung gamitin ko to, parang 2 years ko na tong gamit. Nung gamitin ko to, ang bilis nanganganak ng mga aglaw ko. Like this one, ayan, ang dami niyang babies. Yan. Nung bilin ko to, maliliit to eh. Tapos ito, yung mother niya, may bumili sa akin. Ito pa basta mabilis siyang maka-baby. Ang bilis-bilis niya maka-baby. Yung fertilizer na yan, ayan grabe. Grabe na yung baby niya. Mga 1 stem ko lang to binili. Ayun, tapos tinaray ko yung fertilizer na yan dito sa anthurium foliage ko. Tapos ayun, nag-flower siya. Hindi kita. Nag-flower siya. Ayan nakakatuwa. Sana nga magdire-diretso ma-pollinate. Ayan lang, nilagyan ko ng stand. Ito nilagyan ko siya ng stand. Malanggam yung lupa dito katulad nun, etong isa ko. Ayan ang lagu-lagu nito. Ganito na yung nangyari. Tapos dito naman nalakalagay yung mga dito ang sunlight lang is from 7 to 9. So, lahat ng bago kong pot, dito ko nilalagay. Ayan. Teka. Dito. Tapos, after 5 days, medyo nililipat ko na sa, dito sa area na to. Kasi, dito naman, ang sunlight dito is, dyan sa area na yan, isang hanay na yan, ang sunlight dito is from 7 to 12. Tapos dito, ayan, may sinampay. Doon ko planong ilagay sa area na to yung mga acclimated na nakailangan na talaga ng parang matibay na. Stable na sa akin, ayan. Meron akong biniling plant stand. Dito ko ilalagay sa area na yan. Kasi dito sa area na to is may hagip naman siya ng UV plastic. Pero sa area na to is ang sunlight is from 7 ng morning up to 3 ng hapon. So, yun. Although naka 90%
shaded net. Tapos ayun, ang shaded net ko is hanggang dun sa dulo. So, ayan, mga naka-shaded net. Ito naman is hanggang dito lang yung UV plastic ko. Kasi kailangan nila ng ito sa area na to. Mas gusto nila ng ng rainwater. Ayun, ito naman ang aking, nako, ang kalamansi ko, kailangan ko palang i-check. Mukhang kinakain siya ng caterpillar. Naiirita ako talaga pag may nakikita ako sa maghapon na caterpillar. I mean butterfly. Ibig sabihin nun, marami na naman caterpillar. Ayan, kakainin na naman yung mga plants ko. Ito yung variegated calamansi ko. Mahilig ako sa variegated. Ayun, nakapag-harvest na ako dito ng calamansi, and ito naman yung lemon. Ayan. Tapos ito yung succulents na ito yung matagal na to sa akin, as in. Ayan, rain or shine. Pagkabili ko, basta ko na lang nilagay dito. Ayan, pagkabili ko, basta ko na lang nilagay dito. Hindi ko alam kung ano yan. Sinabit ko lang, tapos matibay. And siguro nga minsan wag mong pansinin. Tapos ito yung pinakang bet ko. Ayan, si Aurora. Ayan. Bas nga natin, try natin, paarawan bukas. Ayan si Aurora. Ayan. Uy, meron ka na naman bago, kaso mukhang walang variegation to. Wala tong variegation. Ayun, na-tour ko tuloy kayo ng kahit gabing-gabi, sayang hindi nyo makikita ng ang dilim dito Ito yung mga kalat ko. And bukas ko na lang siya aayusin. Ayan, dito sa area na to, hanggang dito lang yung yung UV. Tsaka yung dito sa area na to, hanggang dito lang yung UV plastic and net. Ayan, simula nung alisan ko to ng net, yung mga monstera ko na non-var ay ayan, nagsunugan na. Hiningi kasi ng nanay ko yung net na nakaano dito Ito yung pinakang gusto ko. Yan. Si Mirabilis. Gusto ko to. Anong oras na ba dito? Tingin ko 1 AM na. Nakahiga na ako actually. Tapos, parang naiinip ako. Hindi pa ako makatulog. So, ang ginawa ko is lumabas ako. Sabi ko, makapagtimpla nga ng timpla na lang. Gawa na lang kaya ako ng potting mix para mapatuyo ko bukas. Ayun, matagal ako magpatuyo ng potting mix Pero alam nyo, dun sa ibang houseplant, pag nagre-repat, gusto nila yung moist. May moist yung potting mix. Or pwede nga pagka-repat ko, idinidilig ko sila dun sa mga tabi-tabi lang. Pero itong succulents nga, ayun, parang hindi pwede. Kaya kailangan, parang matrabaho siya. Kailangan muna magpatuyo ng potting mix, bago mo siya i-repat. Tapos kailangan mong, sa bagay, lahat naman ng mga bagong ripat, hindi mo na nilalagay sa bright, sa may sikat ng araw. Pero nung napanood ko yung kay Mergence Garden, nakita ko, pagka-repat niya is kaagad siya nilalagay niya agad sa sunlight. So, yun, itatry ko rin yun. Actually, tinaray, sana mag-work din sa akin. Although, yung iba naman kasi naaarawan pagka-repat ko, pero mga 2 hours lang. Hindi ko pa na-try yung talagang totally pagka-repat ko. Dun ko na mismo ilalagay sa kung saan yung pwesto nila doon na mismo. Hindi pa naman, medyo tinitingnan ko pa kung kaya. Kasi syempre magkaiba pa rin yung place namin sa Bicol siya ang alam ko. Tapos ako is here in Laguna. So baka mag-work dun sa area niya pero dito sa akin hindi. So kumbaga inuunti-unti ko pa din. Ayun, siguro mamaya-maya imisin ko to. Ayan lang, eto lang. Yung ilaw dito, actually may order akong ilaw, Christmas light. Hindi ko pa kasi siya nilalagyan ng Christmas light. Baka hindi pa dumadating Ayun, ito lang lampshade. Ito lampshade namin sa kwarto. Nilabas ko lang. Wala lang. Feel ko lang. Ngayon lang. Magpapasko.
Ayun, ganito katahimik dito and ka-safe. Kahit na madaling araw, ganito ka-safe sa area namin. Ayun, madaling araw, pwede pa ako, nakakalabas ako, nagko-coffee ako, ayun, nagtitingin-tingin ako. Ngayon, may nakita akong mga millibugs dito sa ano ko, mga aglaw. So, bukas, yun yung gagawin ko. I-check ko isa-isa yung ano, yung mga ano niya leaves. Alam mo, tiyagaan lang talaga kung ano, kasi hindi ako masyado ma-spray ng 7. Although nakikita ko naman na parang dun sa ibang videos na napapanood ko, yung 7 is safe sa succulents. Pero feeling ko mas matibay yung mga leaves ng succulents compare sa mga aglaonema eh. Kasi parang ang sensitive niya eh. Parang napakabilis niya masunog. Basta maarte ang mga aglaw. Yun nga lang siguro sa 4 years kong pag-aalaga, gets ko na talaga kung ano yung mga gusto nila. Isang tingin ko pa lang alam ko na yung mali. Bukas, baka dumating yung mga in-order kong mga, yun, napagaya ko ng snow peach. So, pero this time, potted ulit. Yung huling upload ko ng video is mga uprooted. First time kong nagpa-ship ng uprooted. Normally talaga potted ako. Nagtry lang ako kasi sobrang dami niya eh. Tsaka parang nag-close dito yung drop and go, victory liner. Pero ngayon, yung mga puro snow pitch, yung mga kinuha ko mga mother potted siya. So, ayun. Thank you, sis Mergen. Ayun, na-inspire ako sa dami ng mga ano niya, na-inspire ako sa dami ng mga snow peach niya. Parang na-in-love ako. Kasi pareho kami. Mahilig din ako sa purple. Mahilig ako sa mga loud color. Especially, mahilig ako sa violet talaga. Anyway, yun, na-inspire ako doon sa video na napanood. Kasi kanya nung nag-unbox siya, parang gusto ko rin. Tapos hinanap ko talaga kung sino yung seller na yun. And ayun, right away, bili ako. Tapos yun, buti na lang, meron siyang schedule ng shipment. So yun, pinaship niya nung kahapon. Hopefully, tawagan na ako para sabihin na yun, meron na. Yung ginagawa ko, pinapapick up ko lang din. Ganun ako katamad lumabas. So ayun, sana pag dumating siya, yun yung gagawin ko ulit, mag-unbox. Pero kung hindi naman, hindi pa sa akin madi-deliver, yun, magtatanggal ako. I-video ko ang itatopic natin is yung sa aglaw ko. And yun. Anyway, thank you guys. Thank you for watching. Bye, good night.